Okay, so I will start my journey tonight. Okay. So, my partner's training is entitled it as a missing piece. So, bakit nga kaya missing piece? Kasi akala ko okay na lahat, pero may kulang pala. So, along the way, malalaman natin kung ano yung kulang. Okay, so let me introduce myself. Okay, so about me, my name is Jocelyn Parale. They call me Joyce, Jojo, Lynn. So, ang daming nickname. Iba-iba. Uh, and currently, I'm working as project manager here in Dubai at MCTS Technical Services. So, we're a consultant company and graduate of architectural drafting and currently senior marketing director sa IMG and licensed associate financial planner. So, and also financial educator and coach. So, that was me and entrepreneurship and investor. So, ito naman po, me and my family. So, para makilala niyo naman din ang family ko. Yan. So, galing po ako sa malaking pamilya. Huwag po kayong magugulat. So, 12 siblings kami. Dami, ano? So, yan. So, yan po kami ng mga bata pa. And yun po. So, 6 na babae, 6 na lalaki. So, isang basketball team. Ika nga. Nakakatawa. And this is my mother, nanay ko, and ito po ang tatay ko. So, during that time, okay po yung buhay namin kasi my father was OFW din siya sa Saudi. Nag-work siya. And that time, pag sinabing, nasa Saudi ang tatay mo, sikat ka sa school di ba? Kasi Saudi. Pero yun nga, hindi rin nagtagal, umuwi din siya sa Pinas and nagtayo siya ng business. So, nagkaroon kami ng business. It was, paint center. So, sa na siya Project 2. So, tandaan ko yun. And naging okay po yung business namin. Malakas siya. In fact, nagkaroon pa nga siya ng branch sa ibang lugar. And suddenly, nagkaroon ng problema. Siyempre, napabayaan yung business. Kumbaga, yung father ko is nagkaroon ng ibang na-focus yung attention nyo sa ibang bagay. Kaya yun, napabayaan yung business. So, nalugi. So, nawalan kami ng business. And ito yung struggle ko sa buhay. So, baliktad kami ni Len, no? Kung si Len ay rich kid, ako ay yung baliktad kami ng dinanas during yung kabataan. So, syempre, nawalan kami ng business. Unang-una, financial crisis sa family. Then, syempre, problema yung daily needs. Hindi alam kung saan kukunin. Isa nga, may bigas lang sa bahay, okay na. Then, yun, hindi ko rin alam kung makakatapos ako ng pag-aaral ko. So, ang hirap isipin. So, nakagraduate ako ng high school. Laging promissory note. So, every time na mag-exam, promissory note. But I thank God, nakatapos ako ng high school. Then, syempre, hindi ko alam kung kung makakapag-aral pa ba ako. Then, yun nga, isa din sa mga naging struggle ko nung my father passed away. Pero yun nga, hindi siya naging hadlang sa akin para mag-continue ng buhay, makatapos ng study. And I believe kasi nga, yun, na parang just when the caterpillar thought that the world was ending, he turned into a butterfly. So, talagang nag-continue ako sa aking pag-aaral kahit mahirap. So, ito yung talagang way ni Lord para makaraos kami. So yun, meron din naman akong kapatid at saka ate, naging OFW din. So kahit pa paano, nakatulong din sa amin. Then, yun, nakatapos ako ng pag-aaral ko. Kasi nga, yung isang professor ko, nirecommend niya ako na maging scholar. So napasok ako bilang scholar sa Ayala Foundation and talagang nag-aaral akong mabuti kahit pamasahe lang, papasok. Basta makatapos ako ng pag-aaral, tsaga-tsaga sa pag-aaral, iwas sa barkada, talagang from school, diretso uwi ng bahay. Yun lang. Yun ang buhay ko nun. And
Yun, nag-summer job din ako para makatulong. And parang ano nga yung time na nagsa-summer job ako, parang yung ang sarap ng feeling na pagka sa sweldo ka, may naabot ka sa nanay mo, ang sarap ng feeling ng gano'n. Kahit bata pa ako noon. And talagang nakakatuwa. So kahit may mga pinagdadaanan, alam ko na si Lord ang gumagawa ng paraan. And ito siya, yung nanay ko, talagang siya yung may biggest why. Kaya ako nagpursige, nagtiyaga, hanggang sa maabot ko yung paano mang meron ako ngayon, paano mang career na meron ako ngayon. Naging inspiration ko siya, pati yung mga struggle sa buhay, kasi nakita ko kung paano siya, yung nawala ng hope. Siguro nung that time na yung isa sa brother ko kasi na nag-abroad, syempre, as a mother, yun yung hope niya para makaraos kami sa kahirapan. Then suddenly, biglang nag-asawa. So parang nakita ko na sa mother ko talagang siya, nawalan siya ng pag-asa. So tumatak sa isip ko yun na sinabi ko talaga na pag ako nagtrabaho, gusto ko siyang mabigyan ng kaganawaan sa buhay. So yun yung laging nasa isip ko na kailangan makapagtrabaho ko ng maayos, makatapos ng pag-aaral. So, kasi problema talaga yung yung panggastos namin sa pang-araw-araw. At yun nga yung pamasahe, pagpapasok ng school, and even sa uniform. So, graduate nga ako ng college na tatandaan ko na parang medyo sumama yung loob ko kasi wala akong sapatos noon. Graduate ako, tapos aakit ako sa stage kasi nga meron akong award, pero parang ang ko sa sarili ko, bakit gano'n na ako yung may award, pero kasi kasabay ko din graduate yung kapatid ko, pero ako yung walang bagong sapatos. So parang nag-aano ako sa sarili ko na talagang magpupursige ako sa buhay ko para may marating ako. Yun po. And then, ito naman po yung aking second family dito sa Dubai na natagpaan ko. Of course, yung Buin Dubai, yung church. So, World International Ministries po siya. And yun po, naging active po ako sa Young Adults and Singles Ministry. Then sa Praise and Worship Ministry, naging active po ako. And even sa Media Ministry. So, yan po yung mga ginagawa ko sa Praise and Worship, sa Young Adults Ministry. Yan, mga kasama ko po, mga pamangkin nila, kami magkakasama. And yun, sometimes, active ako sa pagde-design ng stage pagka merong mga special events. So, doon ko binuhos din yung oras ko. Kasi nga, mag-isa lang ako dito sa Dubai, aside nakasama ko si Len. So, yan. And nung dumating din ako dito sa Dubai, naabutan ko rin po yung ate ko, si Ate Mavic. Pero nasa Al Ain siya. So, magkalayo kami. Yan, ito po yung God's direction on my career na talagang masasabi ko, it's God's blessing to me na siya talaga yung nagbigay sa akin. So here we go. So nag-start po ako as draftswoman sa Pinas sa interior firm and architectural. So then suddenly po naging furniture designer naman ako. And okay naman po yung sahod, pero that time, parang hindi man yung CAD operator. So, kumuha ko ng short course na CAD operator, pero hindi ko din siya nagamit. Kasi nga, ito yung naging problema ko. Yan. So, technophobia. Talagang takot ako sa computer. Ayaw ko humawak ng computer kasi nga takot ako magkamali. Yan, baka may masira ko yung computer. And then, ayaw kong lumabas sa comfort zone. So, hindi ako makapag-apply sa magandang company. So, nagtitiis lang ako sa company na tama lang yung sahod, minsan kulang pa sa pamasahe. And then one time, may nagturo sa akin ng computer. Doon ko talaga nilakasan yung loob ko. Sabi ko sa sarili ko na kailangan ma-overcome ko yung mga kinakatakutan ko para makahanap talaga ako ng magandang trabaho at makatulong sa aking magulang. Then, yun po, naging CAD operator naman ako, structural. So, dito na nag-start yung pagiging mateki ko. So, nag-aral ako talaga sa computer every time na may free time. Inaaral ko talaga yung computer, yung mga iba-ibang program. So, nag-self-study ako. So, yung lumakas ang loob ko, kaya ako nakapag-apply sa Dubai. So, bali,
I was hired here in the Philippines through sa isang agency. So pagdating ko sa Dubai, CAD operator ako pero sa mechanical naman siya. So parang ang layo, no? Interior, furniture, tapos structural, then naging mechanical. So parang iba-iba yung naging direction ng career ko. So yung po, nag-start ako sa first job ko sa Dubai, 2008 and until 2011. Then suddenly, may nangyari po. Yan. So sabi nga sa Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kasi nga during that time, nag-end po ng contract sa aking company. Tapos nawalan din ako ng trabaho. So sobrang na-depress ako that time, September. So until November, jobless. So naubos din yung ipon ko. And then that time, yan din yung time na bumalik si Len dito sa Dubai. So pareho kaming walang work. So ang hirap kasi may napasukan man ako ditong trabaho, nabudol naman ako parang yung napasok akong company, hindi ako mabisahan. As in talagang nag-overstay ako for almost 2 months. So ang laki ng babayaran ko sa immigration. So hindi ko alam kung saan nakukuha. And then yun nga, God used people. So may nakilala si Len. During that time, nagkaroon ako ng interview. It was Len na nakilala niya isang admin na pinag-apply ako dun sa isang company na yun yung nagbukas sa akin ng pinto para marating ko yung career ko. Then yun, nag-exit din ako sa KISS. Halos magkasabay kami ni Len, nag-exit sa KISS. Sabi nga nila, pagka hindi ka daw talaga nag-exit sa KISS, hindi mo mararanasan yung tunay na Dubai life, di ba? So yun, marami po bang nakaka-relate dito na nakapag-exit sa KISS? So nakakatawa, yung maranasan mo talaga, yung makikita mo doon, yung mga kasamahan mo sa room, talagang mga nadidepress. So inaantay mo kung kailan darating yung visa mo, ganyan. So ang hirap, hindi mo maintindihan. So yun, and then nung November 23, yun po, bumalik na ako ng Dubai. And that time, nung 22 ng November, biglang tinawagan ako na nung isang company na gusto nilang mag-report agad ako. So agad-agad, pagka-receive ko ng visa, nag-report agad ako sa company to. Okay, and then yun po, so ito na, so hinahire ako ng company yun as CAD operator and then designer. But nung nag-start ako doon, sabi sa akin is hindi daw muna ako bibigyan ng offer letter kasi kailangan i-train daw po muna ako for 2 weeks. So sabi ko, okay. Pero nung that day, ilang oras lang na-hired na ako kasi nagulat sa akin yung nagbigay sa akin ng may pinagawa siya sa akin na design yung amo namin. Tapos nakita niya na parang 4 na oras lang natapos ko na, kaya agad niyang tinawag yung admin, sabi niya gawa na daw agad ako ng job offer and asikasuhin na daw yung visa ko. Talagang that time talagang napaluha ako sa tuwa kasi it's God talaga na si Lord talaga yung pumilos kasi nga during that time nasa KISS pa si Len. So, problema namin yung panggastos din niya. Talagang on time kumilos si Lord. So, na-hired ako and then ilang weeks pa lang pinasweldo na agad ako. So, tapos nag-exit ulit ako sa KISS kasi nga kailangan mag-change visa. Nag-abot ulit kami ni Len sa KISS. Nagkita kami kasi until December nasa KISS siya. So, nakakatawa yung mga experience na gano'n na talagang nagpapalakas ng loob mo. Yun, nag-work po ako dito sa company nito, sa CKP, from November 2014 and then po, lumipat naman ako sa isa sa mga competitor nila. So, na-hire naman ako as designer and sa ngayon nga, naging project manager. So, dito po, so yan, talagang it's really God's way. So after 3 months, I was promoted as project manager. So parang sabi ko sa isip ko, parang napakabilis naman agad na-promote ako ng ganito. And yun nga, so currently I'm one of the senior project manager sa company namin. And talagang it's God's plans for you, no? Na God's plans for you is even bigger
than you think. So, hindi ko talaga lubos maisip na mararating ko yung career na ito as mapopromote ako sa ganitong posisyon. And ito yung ginagawa ko sa work. Yan, nagdi-design, gumagawa ng mga concept sa hotel. Yan, then umati na meeting. Then, opportunity rin po na makapag-travel sa ibang bansa kasi pinapadala din po ako para mag-training, umatin ng meetings, mag-present. So, it was a privilege for me na kung dati is, lang ako, parang takot akong magbiyahe, mag-isa, parang ito nga, God's, pinipare talaga ako ni Lord sa ganitong work. Natuto akong magbiyaheng mag-isa. So, madalas talagang parang naging tahanan ko din yung airport na kasi nga madalas talagang nasa labas ako ng Dubai, nagbibiyahe. Pero nakakatuwa kasi nga na-experience ko yun dahil sa trabaho ko at binigyan talaga ako ni Lord ng pagkakataon na ma-experience yung mga gantong bahay at talagang it was really a blessing to me. Naging blessing yung trabaho ko sa akin, maging sa family ko. Yun. And I'm really, talaga, masaya sa buhay ko noon. Talagang sabi ko, super blessed talaga ako ng Panginoon. Talagang sabi nga nila talagang kung uunahin talaga natin si Lord sa buhay natin, talaga everything will flow. Talagang i-bless ka niya. So yun, ito po yung A Blessed Life in Dubai. Ito yung naging buhay ko sa Dubai. Siyempre, hindi mawala yan. Nakapag-travel po ako sa iba-ibang bansa. And of course, dahil sa naranasan ko yan, gusto ko rin, yun din maranasan ng family ko. So, inano ko rin po na, iniim ko rin po na maranasan yun ng family ko, especially yung nanay ko. So, yun po. So, every time na magbabakasyon ako sa Pinas, parang pinaplano ko talagang gumagawa ko ng plan para makapag-travel kami kasama yung nanay ko, kapatid ko, and then even family ko na gusto ko rin malanasan nila na makapag-check-in sa hotel. Kaya pagka umuwi ako talagang pinaghahandaan ko siya. And ito yung isa sa mga picture na hindi ko makakalimutan dito to sa Abu Dhabi, Grand Mosque. Yung umiyak yung nanay ko. Natakot ako nun kasi sabi ko sa kanya bakit siya umiyak, baka mamaya hulihin siya ng pulis. Pagalitan kami kasi umiiyak siya Yung pala naiiyak siya sa tuwa kasi sabi niya hindi daw niya akalain sa edad niya makakapagbiyahe pa siya kasi yung mother kong now is na siya 81 years old and I really thank God talagang healthy siya. Hindi siya nagkakasakit and siya talaga yung naging inspiration ko sa buhay. Yun, and then pag hindi ako nagta-travel, nasa bahay lang as in home. Pala may ibig sabihin ng home, So, H is for, yan, nasa hotel. Yan, kamot ulo. So, yun pala yun. So, madalas nag-check-in. So, parang inaano ko lang yung sarili ko, parang kino-comfort yung sarili ko. Total, nagpagod ka naman Nagpagod ka sa trabaho mo, why not, di ba? Then, yun, syempre, dahil walang ganang ginagawa, yan, hindi mapigilan bumili dito, online shopping. So, ito, naging suki ako ng mga yan. So, then, M is for, yan, nahilig din ako sa musical instrument. Talagang nakaipon din ako ng gamit. Kasi yan yung mga naging output ko pagka na-stress ako sa work, pag napapagod. And lalo na ito talaga yung aking best friend pag na-stress, dine out. So, niyayaya ko talaga si Len. Sabi ko kay Len, pagka kakain tayo sa labas kasi pagod na pagod ako, gusto kong kumain sa labas. So, napapadalas talaga yung gastos. So, yun. So, yun. Akala ko, okay na ako kasi nga may magandang trabaho. So, hanggang sa, yun nga, napaisip din ako sa sarili ko, anong mangyayari sa akin sa future kung ganito lang ako. Although, nagpe-prepare ako, may savings. Kaya lang yun nga, yung tinanong ko yung sarili ko, hanggang saan kaya aabot yung naipon ko in case na mag-for good na ako. So, sabi nga dito, as an architect, you design for your
for the present with awareness of past for a future which is essentially unknown. So, totoo po ito, no? Parang tayo, no? Yung dinidesign natin kung ano yung ngayon, sa ngayon, dahil alam natin kung ano yung mga nangyari sa past natin, yung mga naging struggle natin, in which na kailangan sa future, maiwasan natin yon. Pero minsan nga, namamali tayo ng way. Kaya hindi natin talagang napapaghanda ng tama. So yun nga. So akala ko, secure na ako dahil may magandang trabaho, maayos ang sahod. So yun ang nasa isip ko. So, but the Lord talagang nag-speak siya sa akin na meron kang kailangang ayusin pa. So, talagang ilang beses ko na rin binalak na umuwi na ng Pinas, mag-resign sa trabaho. So, hanggang ngayon, nandito pa rin ako. So, ayaw pa ni Lord kasi sabi niya, meron ka pang kailangan ayusin sa buhay mo. Yan. So, ito na po. Yan. Ito na, na-meet ko na siya. So, yung magpapabago sa aking mindset. So, na-meet ko So, it was January 1, no? So, January 10 po. So, January 10. So, yan po yung joining date ko ng IFG. Pero yun nga, hindi ako interesado. So, nag-join ako pero hindi talaga ako interesado kasi ginoin lang ako din. So, ginoin niya ako kahit labag sa loob ko, kaya hindi talaga ako interesado. So, during that time, naririnig ko si Len umaatin ng mga trainings. Talagang, nilalakasan niya yung sound para mapakinggan ko rin. O naman, ginagawa ko kasi, nahook ako sa, sa Korean novela. Nilalaksan ko rin naman yung sound ng TV. So, patas na kami. So, one time na, narinig ko kay Coach John, parang may nagpang-Korean dyan. Ako yun, nanonood ng ng Korean novela. So, hindi talaga ako interesado. Wala akong pakialam sa kanya. Nakikita ko siya talagang minsan pagod na siya na nakakatulugan niya minsan yung training kasi nga pagod na siya galing sa work. Ako na lang nagpapatay nung sa Zoom niya. So, naka-open pa minsan kasi talagang siya, very eager siya na matuto, umati ng mga meeting, pero ako walang pakialam sa kanya, bahala ka dyan, basta ako manunood ng Korean novela. And then yun, suddenly, ito nga, nung nagkaroon kami ng financial check-up with Coach Joy, so January, tapos February 5 talagang hindi ako pinakawalan ng dalawa para magkaroon kami ng financial check-up. So, it's a wake-up call for me. Pero, hindi pa rin eh. So, may doubt pa rin ako sa sarili ko kahit alam ko na meron akong kailangang ayusin sa buhay ko. Kasi dun through sa financial check-up, nalaman ko na kung ano yung mga kulang ko, especially sa pag-prepare ko sa aking retirement. So, sabi nga ni Coach Joy, yung mga sobra-sobra, saan ba dapat mapupunta? So parang yun, wake up ko sa akin yun, talagang napaisip ako. Pero may doubt pa rin. So sabi ko sa sarili ko, paano ko kaya maaalis yung doubt na yun sa sarili ko? Kasi ayaw ko pa rin. Ayaw ko pa rin kumilos. So hindi ko alam kung anong gagawin. Ito lang pala yung sagot, no, para mawala yung doubt. Sabi dito, doubt can only be removed by action. So yun, kailangan ko palang umaksyon para mawala yung doubt dun sa papasukin ko. So, napaka-importante talaga nito, no? Yung action para mawala yung doubt natin. Kailangan natin mag-action, kailangan natin subukan. Kasi hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. So, yun po. And then, March 20, so, month of March, so, nag-start na po ako. So, yun po, nung March, so sabi nga, no left family behind. So dito po ako nag-start. So in-invite ko po yung kapatid ko, si Ate Mavic, tsaka si Jane. I believe nandito sila. So, ito rin po yung time na naka-attend ako ng BYF. So imagine, no, nauna yung aking financial check-up bago ako mag-BYF. So hindi alam ng dalawa, sabay-sabay lang kaming tatlong aatin ng BYF. So dito talaga nabuksan yung isip ko kung anong mayroong kay IMG.
kung anong magagawa niya sa buhay ko, kung anong mababago sa buhay ko, sa financial life ko. So, napuksan ng isip ko dito. And then, yun yan, March 21, talagang dito sa convention, mas lalo kong napatunayan na tama yung tinuturo ni IMG. So, tama yung tinuturo niya. So, dito ko na-embrace yung, yung mission ni IMG talaga dito sa convention na to. Then, nung April na po, yan, dito talaga naging, nagkaroon na ng team. So, April 1 pa lang ako nag-own ng Kaiser. So, April, naging na ako, active na talaga. So, na-promote din ako as marketing director, April 22. Yan po. So, ito yung mga naging activities namin. So, ito si James. So, ito yung naging team niya. Then, si Ate Mavic. Then, nag-start na rin akong mag-share sa mga friends, yung mga kaibigan ko, yan, umatin ng mga seminars and training. So, talagang, kumbaga, naging active na talaga ako month of April. But suddenly, nung month of May, so, nagkaroon ng problema sa family. So, yung sa kapatid ko, nag-pass away siya. So, parang, naputol yung momentum namin. Kasi during that month, April, talagang dire-diretso yung mga training namin, pero suddenly may nangyari nga. So, kumbaga, nawala kami sa focus. Pero yun nga, kailangan wag kang magpatalo sa sa obstacle na dadaanan mo. And during that time, May din, naglaro naman din si Jane ng MD. So, kailangan namin matapos. Pero mahirap kumilos kasi nga may nangyaring hindi maganda. So, yun. And then, yun na, nung June. So, I'm so blessed na itong June na to, nakuha ko talaga yung SMD finisher. So, natapos ko siya. So, sabi ko kay Coach Joy, kailangan matapos siya on or before June 18 kasi masasayang lahat ng pinaghirapan namin. So, then, naging licensed Associate Financial Planner din ako. So, ito po, syempre, I'm really thank God kasi nandiyan sila sa akin para sumuporta. So, mahirap kasi mag-isa ka lang. So, dapat talaga meron kang team. Kasi iba yung pagka may team ka kasi merong aside sa susuporta sa'yo, sila yung back up mo di ba? Tsaka inspiration mo din sila So, makakatulong talaga sa kanila. So, talagang I really thank God sa buhay ni Coach Joy, hindi niya kami pinabayaan. And syempre, sa best friend ko si Len, na kahit na tinilogan ko siya noon, pero during my SMD run, gising na gising siya para sa akin, para suportahan niya ako. And of course, yung dalawang kapatid, si Jane at saka si Ate Mavic and the whole team. So, hindi ko matatapos yung SMD ko kundi dahil sa kanila. And I believe na it was God's plan talaga. So, it's a perfect time for me para matapos tong SMD finisher ko. Yun. So, sabi nga, so dito po, so all success starts with one. So, yung pala yan, So, lahat ng success ay nag-start with one. So, kailangan, one step, one client, one order, one sale. While dreams of greatness are great, we must remember to appreciate the joy of the start. So, yun pala. So, isa sa mga secret para maging success tayo, nag-i-start siya with one. So, one step, one client, doon talaga nagsisimula yung pagiging successful mo. Kasi kung hindi talaga natin susubukan, one step, hindi natin malalaman. Dahil sa unang kliyente mo, siyempre, doon mag-start para mag-boom kung ano man yung ino-offer mo sa kanila, di ba? Sa isang kliyente, sa isang order. At napakasarap sa feeling, di ba? Yung unang sales mo. So, napakasarap sa feeling mo. So, doon pala talaga nagsisimula yung success with one. Okay po? Okay, ito na po. So, ito yung aking key to success. So, if we want to be successful, we need to focus in our goal, not in the obstacle. So, napaka-importante talaga nito, no? If we have goal, so, yun yung tignan natin.
Hindi yung obstacle kasi mawawala tayo sa focus eh. Kasi yung obstacle, nandyan lang yan. Pero kung yung focus mo eh mawawala, paano tong goal mo? Hindi mo siya maaabot. So, napaka-importante na even though na meron tayong mga pinagdadaanan, but yun nga, yung focus dapat natin is nandun sa goal mo. Ano ba yung goal natin sa buhay? Diba? Ang goal natin sa buhay, we want to be success. Pero kung in a time na meron ka lang pinagdaanan na ganito, na ganyan, so parang yung focus mo doon na napunta. So ngayon yung goal mo, hindi mo na siya mahihit. So dapat hindi ganun yung maging way natin eh. So we need to focus on our goal, hindi sa obstacle. So yes, the obstacle is there. So isa yan sa magpapalakas sa atin. Pagka nalagpasan natin yan, talagang magiging ano yan, isa sa mga magiging kalakasan natin pagka nalagpasan natin kung ano man yung mga problema natin. Pero yun nga, huwag tayong padaig sa obstacle para yung goal natin ay maabot natin. So, ito po, yan, isa sa mga naging ano ko, talagang bala ko, no, during my SMD run, talagang prayer and action. Talagang hindi lang kailangan mag-pray ka. Siyempre, dapat na nandun yung action mo. So, hindi po pwedeng pray ka lang ng pray, wala ka namang ginagawa. So, use this. Sabi nga, prayer without action is powerless. So, don't just pray about it. Do something about it. So, we must do something about it dun sa pinagpa-pray natin. Hindi po pwedeng pray na lang tayo ng pray. So, ito po. So, action A as availability. So, yan. Napaka-importante niyan. Yung time natin. So, paano natin ma-achieve yung goal natin kung wala naman tayong time para gawin siya, di ba? Parang malabo tayo, no? May goal ka sa sarili mo, pero wala ka namang time para gawin yon. So, lagi ka na lang busy. So, mahirap. So, we need time para pagtuunan ng pansin kung ano man yung goal natin. Then, see, ito, lagi naman to nababanggit. So, we need to be coachable. So, napaka-importante to kasi lahat naman ng papasukin natin bagay na bago sa atin, hindi naman natin alam talaga. So, kailangan natin matuto at magpaturo sa nakakaalam. Hindi po pwedeng ikaw na lang yung magaling. So, dapat coachable ka talaga. Kasi hindi mo ma-adapt kung hindi ka coachable. So, mahirap. So, baka may stress ka lang pagka hindi ganito yung naging attitude mo. Then, yun, teamwork. Napaka-importante talaga ng teamwork sa kung meron kayong goal, ano? So, mapapabilis yung run, mapapabilis yung ano, kung ano man yung gagawin nyo. At saka, napakasarap na meron ka talagang team na umaalalay sa'yo, even though na minsan napapagod ka na, naandyan sila to inspire you, naandyan yung team mo para paalalahanan ka. So, napaka-importante talaga. So, kahit sabihin natin na matapos mo yung SMD mo, maka 30-30 ka, kung wala ka namang base shop sa baba na tutulong sa'yo, di ba? Isa sa mga sa pagiging SMD, kailangan mayroon kang exchange leg. So, hindi mo rin ma-achieve yun kung wala kang isa sa base shop mo na magiging exchange leg mo. Hindi pa pwedeng ikaw lang yung magtatrabaho para makamit mo yung goal na yun. Mapapagod ka. So, napaka-importante talaga na meron kang katulong. Then ito po, initiative. So ito, isa sa mga naging even in my career, talagang initiative. So yung initiative ko na matuto, kasi nga bago yung sistema. So inaral ko talaga siya. So binigyan ko siya ng time para matutunan. Binigyan ko siya ng time. So especially nung bago pa lang ako, talagang ang una kong nag-enroll agad ako sa Dominate Tools. So natutunan ko talaga yon. So, yung Dominate Tools, I believe, hindi yan nilagay sa portal natin para display yan. May gamit siya. So, malaki yung naitulong sa akin ng Dominate Tools sa pag-run ko ng SMD. So, kailangan lang natin is aralin siya talaga. Hindi pa pwedeng hindi natin siya aaralin.
yung Dominate Tools. Pag inaral niya yan, sinasabi ko sa inyo, mayroon kayong matutuklasan dyan na mapapabilis yung pag-run. And, yan, for opportunity. So ito, yung opportunity, hindi ko siya talaga pinalagpas. So, every opportunity, grinab ko yan. Lahat ng promotion during time na nagraran ako ng SMD, hindi ko siya pinakawalan talaga. Lahat ng double points, lahat ng sa share list, pati yung pre na 5-5. So, kaya masasabi ko na may talaga, mabilis yung hindi ako ganong nahirapan sa pag-run ko ng SMD dahil ito nga, yung opportunity hindi ko siya pinawalan. And then, pag may time ako na mag-aral, yung sa online workshop, tinapos ko talaga siya kasi nga, kung hindi ko siya aaralin, pagka may nagtatanong sa akin, hindi ko alam ang sasagot ko. So, hindi pa pwedeng nakasandal lagi ako kay Coach Joy. So, hindi pa pwedeng kada may tatanong sa akin yung kausap ko, lagi kong tatawagan si Coach Joy o kaya si Len. So, dapat, mag-aral talaga tayo, aralin natin. So, wag natin palagpasin yung mga seminar, yung online trainings, kasi malaking maitutulong sa atin yan eh. Then, ito po, yung N as in nervy, so, ibig sabihin pala niya, you have to be strong. So, strong siya and courage. So, courage is overcoming fear. So, courage is found in knowledge and in team. So, napakaganda po ng sinabi nito, no? Sa Rich Dad talaga, courage is found in the knowledge and in team. So, we have to be strong kasi lahat naman, meron tayong pagdadaanan. At ang kailangan lang natin ay maging strong. So, yun po, yun yung aking prayer and action. Okay? I hope na meron kayong napupulot na aral. So, ito na po. Ito po yung naging transformation in my life. So, nung na-meet ko na sa IMG, talagang malaki yung pagbabago, especially sa aking financial life. Talagang, I really thank God at nakilala ko si IMG, through Len and Coach Joy, na masasabi ko na ito yung gustong ipaalam sa akin ng Panginoon para to prepare my future in case na gusto ko na talagang mag-for good. So, yun po. So, take a lesson from the tiny caterpillar who has courage and faith to undergo a massive change in order to transform into Georgius. So, isa sa mga pinaka-favorite ko talaga yung life cycle ng butterfly. Every time na meron akong pinagdadaanan ng problema, ito talaga yung laging naiisip ko na yung butterfly nga talagang naghihirap siya bago siya naging isang magandang butterfly, di ba? Marami siyang pinagdaanan. So, yun nga, before, ito yung aking mga ginagawa. So, add to cart, yan, booking.com. So, yan sila. But now, ito na po yung aking pinagkakaablahan, syempre, at subscription, and yun, waiting for booking para sa aking Soldivo. So, sa investment na ako ngayon, hindi na dito sa add to cart na kaya pala ganito, yung cart na to is butas. Nahuhulog lang yung mga pinaghirapan natin. Yan. And then, next is, yun po, before, yan, mahilig po ako mag-collect mga souvenir. Siyempre, madalas, yun nga, yung mga iba't ibang currency, kasi dun sa mga napupuntahan kong bansa, so, I assure talagang meron akong natitira dun sa pocket money ko kasi kinokolekta ko siya. And then, yan, mga relo. And then, yung sapatos, kasi nga, talagang iyan yung, nung bata ako, yun talagang gustong-gusto kong magkaroon talaga ng sapatos. Talagang inaano ko yan. So, hindi ko naiwasan. Dumami na pala siya. Then, but now, ito na po, yung completion collection. So, natutuwa ako, may magagawa pa pala akong mas maganda. So, through IMG, marami akong natutunan. So, natapos ko yung mga online workshop. Yan, ako sa CDA, and AFP, yan. So, sa Trainers Academy. So, through that trainings, mas lalo akong natuto sa IMG. So, every time na
may nagtatanong sa akin or may kakausap sa akin, malakas na yung loob ko kasi alam ko na yung sasagot ko. Kasi nga, through this, napag-aralan ko siya, meron akong may isasagot. So, na rin. So, nagkaroon ako ng confidence, kumbaga sa sarili ko na every time na may kakausapin ako, na masyasyaran ko with IMG. And then, ito po yung isa sa pinakamaganda na talaga naman noon, yan ang pinaplano ko, travels and tours. Yan. Pero ngayon, ito po yung isa sa pinakamagandang nangyari. So, I have planned my future. So, alam ko na. So, hindi na ako natatakot kahit umuwi man ako sa Pinas kasi alam ko, meron ng magandang napuntahan yung aking pinaghihirapan dito sa Dubai. So, I really thank God kasi nga naayos yung aking financial life and natutunan ko through IMG. Talagang masasabi kong hindi ako pinabayaan ni Lord, no? Talagang meron pa siyang plano sa ating buhay. And hopefully na talagang ma-achieve ko lahat ng mga pinaplano ko pa. And yun nga, isa din sa mga namin is yung mga kapatid ko rin is lahat madala ko rin dito sa IMG. So, I really thank God si Jane na andyan. Isa sa mga talaga kumakausap din sa mga kapatid ko para matutunan din nila yung tamang preparation sa future. And yun po, so ito, gusto ko lang pong i-share to sa inyo, siguro ito yung our goal as a leader. So I believe lahat naman tayo dito is considered as a leader, tama po ba? So lahat tayo ay leader, so lahat tayo ay pinanganak na leader. But ito po, so to reach the highest level of leadership. So ito po yung isa sa mga napag-aralan namin sa aming mentoring sa Bible study. Talagang napakaganda siya na tumatak din sa isip ko. As a leader, ito pala yung dapat nating ma-achieve. Okay, so meron palang 5 levels of leadership. So ano-ano yon? So yan, first level is position. Second level, permission. Third level is production. Fourth level is people. And last one is personhood. So, alamin po natin kung anong mga ibig sabihin niya na. Okay, so una, yung first step pala natin is tinatawag na position or it's only a right for us. So, it's like a positional leadership. So, dahil sa position mo, kaya ka pinapalo ng tao because they have to. So, parang hindi magandang pakinggan, no? Parang, napipilitan lang silang ipalo ka kasi nga, they have to, dahil sa position mo. Kasi, rights mo yun eh. So, lahat tayo na nagsisimula dito as a leader, dito sa first step. So, kung anong position ka meron ngayon, right mo na ipalo ka ng team mo. Kasi nga right mo yun. Pero dapat, hindi tayo matigil sa ganung step lang. So, kailangan natin mag-level up. So, kailangan natin pumunta dito sa permission. So, ano yung permission? Permission is yung relationship natin sa tao, sa team. So, kailangan pala natin i-develop yun. Kasi pagka na-develop natin yung relationship natin sa tao, doon na magsisimula yung trust na sa atin. So, bibigyan na niya tayo ngayon ng permission para pasukin kung ano man meron buhay siya or hindi na siya mahihiya sa atin, mag-ask ng advice, di ba? So, dahil sa na-establish mo yung relationship mo sa kanya, sa team mo, so, people now follow you because they want to na. So, di ba, mas maganda siya. They want to follow you kasi nga, nandun na yung relationship na buo na. Kaysa dito sa position 1, na positional leadership, they have to follow you because they have to. So, parang sa pilitan. So, mas maganda nandito tayo sa level 2. Kasi nga itong positional level na tinatawag, so in time, pwede siyang mawala eh. Di ba? Kung anumang position na meron ka, kahit sa trabaho natin, di ba? Pwede siyang mawala. So, hindi siya talaga magtatagal. But kung nag-level up tayo sa permission, people will follow you because they want to. Kasi nga, na-build na yung trust sa iyo. And then, the next is production. So, ano ba yung production? So, meron ng result. So, sa team yung may result na kasi na-establish na yung
yung relationship nyo to each other. So, hindi na ngayon nahihiya kayo sa isa't isa para kumilos as a team, di ba? Kasi minsan pagka hindi natin na-establish yung relationship, parang sa isang team nagkakaroon pa ng kahiyaan, di ba? So, hindi makakilos ng tama. Now, nagkakaroon na ng production. So, dito na ngayon pumapasok yung success, yung blessing sa team. So, napakaganda. So, we have to take note na lahat naman talaga ng tao is nag-expect talaga yan ng result. Diba? As a leader, yan ang ina-expect ng team mo na dapat may result. So, mas maganda talaga, we need to level up to next step, which is the production. But sometimes, dito sa production, sa result, parang nagiging kontento na tayo. So, which is hindi tama. So, dahil nararanasan natin yung blessing, so parang minsan, okay na tayo nandito. Pero dapat pala, meron pang next step na dapat natin puntahan. So, which is yung step number 4 is people. So, ano pa yung people? So, yung people, ito yung tinatawag na people development or reproduction. So, sabi dito, people follow you because of what you done for them. While sa production, people follow you because what you done for the organization or the team. Sa team. So, sa 3, as a team, sa 4, individual. So, reproduction means you have to duplicate yourself. So, dapat pala as a leader, dinoduplicate mo yung sarili mo dun sa member mo. So, hindi pa pwedeng ikaw na lang nakakaalam ng lahat. So, dapat i-duplicate mo yung sarili mo sa mga nasasakupan mo, sa member mo. Kasi nga, sabi nga, the highest calling of leadership is to unlock the potential of others. So, dapat matutunan natin to, no? Na ipadama natin dun sa member natin na meron silang potential na someday magiging katulad din natin sila. So, dapat yun ang i-aim natin, no? Yung reproduction. We need to duplicate ourselves para sa team natin. Kasi nga, in case man na mawala tayo, meron isa sa mga member natin na papalit sa atin or mag-handle. Hindi pa pwedeng ikaw lang, dahil ikaw ang leader, dapat ikaw lang nakaka-unlock. So, hindi pala dapat ganun. So, dapat, kung ano yung natutunan mo, kung ano kayo ngayon, kailangan ganun din yung mga member mo. So, dapat i-duplicate mo yung sarili mo sa member mo. And the last step is, dahil sa na-achieve na natin tong 4, so, mas mabilis nating ma-achieve tong last level, which is the personhood. So, ano yung personhood? So, ito yung tinatawag na respect. So, people follow you because of who you are and what you represent. So, ito pala yung tinatawag na true level of respect. Dahil nga sa mga nagawa mo sa kanila, dahil sa kung sino ka, talagang nire-respeto ka nila. Hindi ka nila re-respetuhin dahil sa rights mo lang, dahil sa position mo, dahil napipilitan sila. But now, they will respect you because of who you are, dahil sa, dito nga, nagawa mo sa individual, nagawa mo sa team, at saka yung relationship kasi naandun na nabuo na. So, napakaganda na talagang i-aim natin na ma-reach natin tong yung last level, which is the personhood. So, sabi pala, respect is the highest level of leadership. So, lagi po nating tatandaan ito, no? As a leader. Kasi I believe lahat tayo naman dito ay leader or magiging leader. So, ito po yung gusto kong i-share sa inyo, yung 5 levels of leadership na wag po tayong makontento dito sa position lang as position leader. So, hindi siya maganda. So, parang sa pilitan lang. Gusto po ba natin na gano'n na parang sa pilitan lang na ipapollow tayo ng tao? Di ba? Hindi. Mas maganda talaga is yung by heart talagang nirespeto ka nila as a leader. So, yun lang po. And sabi nga, success is no accident. So, it is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love of what we are doing and or learning to do. So, napakahalaga nito, no? Yung love of what we are doing. Kasi kung ano pa talaga kung
mahal natin or talagang yung ginagawa natin eh, gustong-gusto natin kahit mapagod tayo at the end of the day dahil sa gusto natin yung ginagawa natin, parang hindi natin nararamdaman yung pagod kasi yun yung gusto natin gawin. So, ito pala yun na napakahalaga din na kailangan mahal natin kung ano yung ginagawa natin. And of course, kasama ang sacrifice and ito nga, learning and studying. So, napaka-importante. So, mahirap maging successful kung ayaw mong matuto, kung ayaw mong pag-aralan yung sistema. So, mahirap, hindi mo ma-achieve kung ano yung goal mo. So, kailangan lahat ng to ay nasa iyo para maging successful ka kung ano man yung ini-aim mo or yung goal mo sa buhay. So, sabi ko nga, so God's direction will prosper us in everything we do. Talagang totoo po yun. Yung direction ni Lord talaga will prosper us. But, it takes action to begin. So, nabanggit ko ulit, action, So, it takes action to begin. It takes passion to stay on. So, passion, it's same as love of what you are doing. And also, it takes integrity to finish it well. Integrity as respect sa iyo ng mga member mo. Yung real respect talaga. So, I hope po sa gabing ito is marami kayong napulot. And glory to God po, yung na po ang aking end ng aking journey. God bless everyone. So, ito po yung iiwan ko sa inyong verse. So, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plan. So, panghawakan po natin ito, yung Proverbs 16:3. So, let's all po. Back to you, Coach Yang. And